Malingkod. Sabi ni Kristo sa Ebanghelyo ngayon, maganda na pagnililayan natin. Sabi niya, saan ba tayo kukuha ng tinapay para ipakain natin sa kanila? No? Ngayon mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, hindi tinapay, ordinaryong tinapay ang ibibigay ni Kristo sa inyo. Ang ibibigay ni Kristo sa inyo, sa atin, ang kanyang sarili. Yeah. Nakita niya, libo-libo, 5,000 ang mga tao. Filipe. So, nagsagawa siya ng milagro para ma-prepare yung mga isipan ng mga tao na magawa ko lahat. Ang 5 tinapay at 2 isda, multiplication of loaves. May ano pa, napay salin. So, nagalog salin, naiwan. No. Tira. May natira pa. Amen? 12 ka baskets. Ang dami. Ito po ay patunay na magawa ni Kristo lahat. Pinakain niya yung 5,000 sa 5 tinapay lang. So, multiplication of loaves. So, nagawa niya yan. Ngayon, ang magandang balita ngayon, hindi ordinaryong tinapay ang bibigay sa Diyos sa'yo. Kanyang katawan. Every time magsamba ka. Every Sunday. Grabe, no? I hope tayong lahat na nandito, every Sunday, huwag kayong mapagod sa pagpunta sa simbahan. Walang entrance fee ang simbahan. Totoo hindi. Kapag disko, pupuntahan kahit malayo, may entrance fee pa. Totoo. Ilan? Magkano? 100 ang entrance fee sa diskuhan? Walang patawad yan. 100. Pumunta kami sa sa Manila. Nahirapan kami sa pagsasalita ng Tagalog. Bumili kami ng isda. Ang mahal. Sabi namin, patawarin nyo kami. No. Sabi naman ng tindera, ano ba kasalanan mo? Ang mahal ng isda. No? Patawarin nyo kami. No? So, walang tawad, no? 100. Kung meron tayong Tagalog ng tampuhon? Ano sa Tagalog tampuhon? Ha? Am, kung meron tayong ambag sa simbahan, magbagulbol pa tayo. Marami pa tayong reklamo. Pero kapag pupunta siya sa diskuhan, walang reklamo. Naubos pa yung libo-libo mo. Oh, may tagay pa. Pero wala kang reklamo. Pero para sa Diyos, ang dami nating reklamo. Libre lang ang simbahan, di ba? Walang entrance fee. Ang matanggap mo, lalo-lalo nasa may sakit ngayon, advice ko sa inyo, kung kaya pa ninyo, araw-araw kayong magsamba. Dahil yung hinawakan ng pari, hindi na yung ordinaryong tinapay. Anong sabi ni Kristo? Kumuha siya ng tinapay. This is my body. Kasi hindi niya sinasabi, parang katawan ko. Kumuha siya ng tinapay at sabi niya, parang katawan ko. Kumuha siya ng alak at sabi niya, parang dugo ko. Hindi. Sabi niya, this is my body. This is my blood. Sa official turo ng simbahan, after consecration ng pari, real Christ na yan. Real blood. Real flesh of Jesus Christ. Noong 8th century, may isang pari na nagdududa siya dahil sa pagkain niya sa tinapay, tinapay pa rin yung taste. Sabi niya, hindi talaga ito real body.
inuuto lang tayo ni Kristo nito. Sa pagtikim niya sa alak, totoo talagang alak. Hindi talaga dugo. So, nag-doubt na siya. Kailan ito nangyari? 8th century. Saan? Sa Lanciano City, Italia. Saan? Lanciano City, Italia. 8th century. Anong taon na tayo ngayon? 2024 na tayo ngayon. Sa pag-consecrate niya sa tinapay, nagmisa siya. This is tinaas niya yung tinapay. This is my body. Yung buong tinapay, naging totoong laman. May dugo. Search yan ha. The greatest miracle of the Holy Eucharist. Ang karamihan natin mga Katoliko, iniwan nating simbahan. Hindi ang pari ang inyong iniwan. Hindi ang obispo. Si Kristo. Sa mga hindi Katoliko ngayon, ang iniwanan ninyo, ang tinapay na galing sa langit. Wala yan sa iba eh. Pagkuha niya sa chalice, tinaas niya, this is my blood, ang buong alak ay naging tunay na dugo ni Kristo. This is the greatest Eucharistic miracle. So, hindi na tapos ang misa. 8th century po yun nangyari. Noong 1970 or 1980, sinubmit ito, ginagawa nito ng scientific investigation. Hundreds of scientists ang nag-investigate. Ito po yung ostias, naging laman na may dugo. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. After 5 years, anong mangyari sa katawan natin kung mamatay tayo? Maging alikabok. Maabo, mapulbos, no? Ma-decompose. Totoo hindi? After 5 years. Pero ang malaking milagro nito, hanggang ngayon, hindi pa fresh na fresh pa. Hanggang ngayon. Grabe, no? Sabi niya, ang tinapay na ibibigay ko sa inyo, aking katawan. Ang ipainom ko sa inyo, aking dugo. Sa mga scientist, si Dr. Eduardo Linoli, isa sa mga nag-supervise sa investigation. Kumuha siya ng sample at ini-investigate nila. Lahat sila, mga secular scientists, hindi religious scientists, secular scientists. Mga pangmundo na mga scientists, mga doktor. Ano ang sabi ng more than 100 scientists? They have the same conclusion. The flesh is real flesh. The blood is real blood. Bigyan natin ng papuri ang Diyos. No? So, tayong lahat nandito, please, huwag kayong mapagod sa pagsamba. Alas 6 ang misa, nandun na kayo before alas 6. Ang daming mga Katoliko, late kapag magsamba. Alas 6 ang misa, nakarating, alas 6:30. Patapos na. No? Siya pang unang umalis. Hindi pa nag-final blessing ang pali, umalis ka na. No? So ngayon, alam nyo na, isa lang ang sinasabi ko sa inyo. Ang daming Eucharistic miracle with scientific proof and explanation. Mamatay kayo sa tuwa. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Natin lang ito ha. Nandyan lang yan sa simbahang Katoliko. Amen. Wala yan sa mga piki na simba. Pasensya na kayo. Piki ang mga simbahan. Daming piki na isa lang ang tunay. Ang daming mga piki na simbahan. Natin lang yan. Dami. Isa lang ang Kristo. Isa lang.
ang kanyang iglesia. At dagdagan natin ang ating kaalaman. Dahil ano ang warning ni Kristo sa atin? Ano ang paalala ni Kristo sa atin? Darating ang mga araw, dumating na ngayon. Dadami ang mga bula. Mga mini na Kristo. Nandito na. Sila ay, aamin na sila ay ako. Sila daw si Kristo. Sino ba ngayon tumatago na? Saan na si Kibuloy ngayon? Hindi na matagpuan si Kibuloy ngayon. May nagtanong sa akin, saan si Kibuloy, Father? Umakyat na sa langit. Hindi nyo na makita si Kibuloy. Wala nang pindot sa linog. So, I hope you will embrace Jesus. Dito pagpunta ninyo, pinupromote namin ang sacrament. Kasama natin yung mga kaparian. Ilan silang pare ngayon, bro? Nandito si Father Mayong. Si Father Mayong lang? Oh. Kanina nandito si Father LL at si Ingo. So, tatlong mga pari. Hindi ko kaya ako lang mag-isa. Kung ako lahat ang mag-entertain sa'yo sa sacrament, lalong hindi ako tutubo. No? So, we promote the sacrament. So, sa paglapit niyo sa sacrament, si Kristo na, ang kamay na ni Kristo ang humawak sa inyo. Kahit sino pang pari, higit pa kay Father Darwin. Amen? Huwag kayong magtampo na hindi ako ang nagpakumpisal sa inyo, hindi ako nag-unwend sa inyo. Equal lang kaming mga pari. All priests are healers. Because of the sacraments instituted by Christ Himself. Ang swerte nating mga Katoliko. Uy, kumplitong-kumplito yung sakramento natin. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? So, sa mga may sakit ngayon, dublihin nyo ang pagsamba. Receive the body of Christ. Higit pa yan sa akin. No, sabi ni St. John, may susunod sa akin na higit pa sa akin. Hindi nga ako worthy sa pag-antay sa kanyang sandalyas. Grabe, no? Yan din ang lingwahe namin sa inyo. Si Kristo ang ibibigay namin sa inyo, hindi si Father Darwin. Si Father Darwin ang nag-deliver ka. Fanatic yan. No? So ngayon, mag-exercise ako dito. So yung case officers natin ang mag-entertain sa inyo isa-isa. At kung gusto nyong ako talaga, dapat may sapi ka. No? Wag na kayong mangarap na ako ang makaharap ninyo. Ngayon, magsimula ako dito, yung mga nag-react sa prayer of supplementary prayer sa case officers, ako ang mag-exercise. Isulim ko dito. Ako lang maka-exercise eh. Yung mga case officers natin, hindi sila maka-exercise. Only the exorcist can exercise. Pumunta kami sa Guadalupe, April 9. Tapos ng toko, dami pa ring tao, bakit pa kayo hindi umuwi? Hatid naghihintay kami sa iyo, no? Nag-video sila, no? Sa punta ko sa sasakyan, papunta sa hotel, nandoon isang babae, may sasapi sa kanya. Isang kaluluwa ng propeta. Sabi ni Brother Colin, Father, ipatong mo lang yung kamay mo. Naawa ko eh. So, binulungan ko lang ng prayer ng simbahan, yung prayer of deliverance. Dapat bawat pamilya may prayer of deliverance. Catholic handbook. It is our handbook. Naubusan tayo pero nag-order na tayo kay Father Sikia. Susunod na linggo, darating na yung mga aklat ni Father Sikia. It is the prayer of the church. Catholic handbook nga eh. It is our handbook. Sa mga wala pang aklat, pinupost ko din yung prayer sa punto per punto staff.
Bakit pinupost ko po? Para magamit natin. Amen? Hindi natin pinagdamot yung per ng simbahan. Sana nakarinig kayo sa katikisim kanina. Sa mga hindi nakarinig, abot mga alas 9, balik kayo. Buhanan. Na by the way, yung mga proceeds sa mga religious items na na-avail ninyo, tinutulong natin sa charity. Mm, mga 43 scholars na ang natulungan niyan. No? Kahit isang sintabo, wala akong makukuha dyan. Yan ang totoo. Tanungin nyo yung mga kasamahan ko. Yung makukuha ko lang, bungag singot, no? Nando, bungag singot ra. Tagyawat. Tagyawat yung bungag singot, nay? Bunga ng araw. Mm. Bungag singot. Bunga ng araw. Ang galing mo matagalog na ya, no? Bunga ng araw, no? Bugas. Ah, bungag singot at tagyawat. So, yan mga kapatid. So, kayong lahat na nandito, you can do deliverance as long as you receive the sacrament. You practice cares, confession, adoration, go to adoration. Kung wala kayong adoration chapel, punta kayo sa tabernacle, harap sa tabernacle, si Kristo nandun. Grabe, no? Swerte nga natin eh. So every time magsamba ka, wow! Sa pagtaas ng pari ng katawan ni Kristo, Lord, heal me. Lord, forgive me. Amen? Lord, transform me. Amen? Baguhin mo ako. Ang ganda. Kasama natin si Kristo, hindi tayo nag-iisa. Sa mga hindi Katoliko na nandito, balik na kayo. Totoo yan. Oh, balik na kayo. Ang dami nang bumalik. Anong nangyari sa babae na sinapian sa kaluluwa ng propeta? Yung kaluluwa na ito, yung propeta na papasok sa kanya, siya ang nag-decide sa buong pamilya nila. Itong gawin ninyo, itong gawin ninyo. Dahil papasok siya. Anytime. At nakikinig naman sila dahil propeta eh. Propeta. Nagpakilalang propeta sa Old Testament. Grabe yung demonyo, no? May nagkapaligid sa akin, mga lay minister, dahil yung mga tao ay dudumog ba na no? Atake sa akin. Hindi na ako makalabas. So may ano sa akin, nag-guard at mga lay ministers. So sinabihan ko lang yung walking possessed na babae, pinulungan ko lang. Grabe yung kapangyarihan ng simbahan, no? Yung prayer ng simbahan. Mga tatay, mga nanay, gamitin nyo yan. Kapag hindi nyo na naunawaan yung mga anak nyo, pwede nyo i-deliverance yung anak ninyo. Kung hindi nyo na unawaan yung sarili nyo, i-deliverance nyo yung sarili nyo. No? Hindi ko na naunawa. And then you cast out the spirit of depression, the spirit of disturbance, whatever negative emotion, cast it out. Pray the prayer of deliverance. Problematic na yung pamilya ninyo, mag-deliverance kayo buong pamilya. Go to the sacrament. Gagaan yung buong pamilya ninyo. Just receive Jesus. Amen? Ang nangyari mga kapatid, sinabihan ko lang, in the name of Jesus. Hindi ko sinagawan. May nagvi-video eh. Walang magvi-video. Hindi naman natin i-post ito. Para dadami yung manood sa atin. Uy. Mga tao, boy, bawal mag-video. Okay lang mag-video sa toko, pero sa deliverance, nag-diagnostic prayer ako. In the name of Jesus, sumigaw siya. Tinanong ko yung demonyo, yung mga exorcist, makakuman imperatively. Maka-ask ng question imperatively. Unclean spirit, tell me your name. Inulong, tell me your name. Mga limis na palibot sa akin. I am
Lucifer. Ang mga limnis, hey, huwag kayong matakot. Pinulungan ko lang. Tell me your name. The name of Jesus of Nazareth, I command you. Pinulungan ko lang. Pinarinig ko sa kanya. Doble na yung takot ni Lucifer. Amen. Natutuwa ba kayo ngayon? Maririnig nyo mamaya. Tatago ako dito. Parang hindi kayo mag-video. Kapag hindi kayo uuwi, maririnig nyo mamaya. Sisigaw sila. Huwag kayong sumilip dito ha. May butas dito. Kasi silipin nyo ito din. Huwag kayong sisilip dito. Baka lilipat sa inyo. No? Si Lucifer. At ang sabi ng demonyo sa akin, Darwin, huwag mo kaming pakialaman. Matagal na kaming nananahan sa kanyang katawan, Darwin. Hindi kami lalayas, Darwin, hanggat hindi siya manganak ng aming sumigaw. At ano yung niya? Katawan? Nag-U? Kung hindi yon hahawakan, lilipad na yon. No? Minsan ay merong lilipad talaga. Lulutak. Father, paano na yan? So, hindi na natin yan pababain. Dahil libre ng pamasahin yan. No? Totoo. Satan is real. At malaking tulong yung knowledge ninyo. Dahil yung knowledge, kapag ma-increase yung knowledge natin sa prayer of deliverance, sa sacramentals, dudubli yung takot ng demonyo sa inyo. Amen? So, kumuha ko ng holy and exorcise oil. Ordinaryo lang yan na oil. Ordinaryo lang na tubig. After blessing, hindi na yan ordinaryo. Pinunas namin sa kanyang, pinahid namin sa kanyang tiyan. Sumigaw siya. Ang init! Sumigaw. Ang lakas ng sigaw niya. No? Grabe, no? Wow. Ordinary oil after blessing using the ritual of the church. Torture na mga demonyo. Mapakinggan nyo mamaya. No? Hindi ko alam kung may mag-react pa ngayon. No? Yung katabi nyo, hindi ko alam. Malalaman natin yan. No? May, ano kayo ng number, di ba? Number 1. Nung unang natawag, number 1, si Talpulano, pumunta dito. Yung unang natawag, walking process pala. No? Dito, nakita ng mga tao. Sunod, number 2, hindi na tumayo. Number 2. Number 3, no? Hindi din tumayo. Huwag kayong matakot. No? Ilan lang yung na 100% possession, mga kapatid. Hindi naman lahat. Yung prayer of deliverance, hindi makatago yung demonyo. Amen? At sa pag-uwi nyo, after receiving the sacrament, after practicing cares, do deliverance to your house. Okay? Ang pinaka-powerful among the family circle, si tatay. Pangalawa, si nanay. Pangatlo, yung may knowledge. Because knowledge is power. So, yung una, ang tatay. Pangalawa, yung nanay. Yung mga byuda, kapag may mga byuda dito, hansap. Huwag kayong mahiya. Kaya itong pangitaan. Gidown. Gidown na. So, yan mga kapatid sana mas-share ninyo ito. At huwag nyo i-deliverance yung ninyo kapitbahay ninyo. Baka tatawagin nyo, dito na kayo. I-deliverance ko kayo. Ako na bahala sa inyo. No? Turuan nyo yung mga kapitbahay ninyo. Para hindi mag-focus sa atin. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Yung minister sa Guadalupe, ang ganda ng sharing niya sa akin.
Ang pangalan niya ay Bibot. Hindi ko natanong yung family name niya. Father, totoo yung sinabi mo. Kung natural yung sakit nyo, punta kayo sa doktor. Listen to them. Okay? At kung hindi natural yung sakit mo, dahil lagi kang nag-o-offer ng padugo, marami kang superstitious belief, tinapitan nyo mo iba't ibang mga albularyo. Dami na. Yung sakit mo ay may halong chemical. Ang halong occult spirits na. Ang nangyari mga kapatid, hindi na natural yung karamdaman mo. Ang daming mga oppression na sakit. Yang mga oppression na sakit, hindi yan magamot ng doktor. Yan ang totoo. Pero yung oppression na sakit, ay yung natural na sakit, kaya yung gamutin ng doktor. Okay? So, ang nangyari mga kapatid, pinipray niya yung anak niya na grabe, hindi na makatayo. Wala nang gaanang kumain. Pag deliverance niya, ilang oras, naging completely healed yung anak niya. Wala nang sakit pa. Yung katawan ko, wala na. Wow! Maraming beses daw na nagamit niya sa pamilya niya. Atin lang ito, ha? Makasave na kayo ngayon. Natutuwa ba kayo? So, yung holy and exercise oil, ipunas ninyo sa parte ng katawan ninyo. Ang dami talaga ng mga experience namin. Do the prayer of the... Huwag kayong matakot. Gamitin ang prayer ng ating prayer yan eh. Kung effective nga yung prayer ng occultista, binigay sa'yo. Hindi lang binigay sa'yo, sinulat pa sa papel, sinunog, ninagay pa sa baso, ininom mo pa. Totoo hindi. Kung pinagaling kayo niyan, lalong-lalo na sa prayer ng simbahan. Lalong-lalo na sa sakramento ng simbahan. Sacraments are instituted by Christ. Amen? Walang bayad po. Sasabihin ba ng pare, sakristan, tingnan mo yung hindi nagbigay sa sibot. Sakristan, bakit, Father? Hindi na natin pakakainin niya ng katawan ni Kristo. Ano bang ipapakain natin sa kanila, Father? Buto ni Kristo. Kalansay ni Kristo. Para, mabukog yan. No? Sa Tagalog ng bukog, matinik yan na mga tihik na yan. Kuripot. Yan ba ang gagawin? Hindi. Magbigay ka sa offering? O hindi? Katawan ni Kristo ang matanggap natin. Amen? Ngayon, mag-bless ako sa mga, dyan lang kayo sa inyong upuan, i-bless ko yung lahat ng mga tubig ninyo. At sino to yung hindi na unwent si Father Mayong na mag-anointing of the sick sa inyo, ha? Kung yung may karamdaman lang, ha? At yung hindi na makatayo, may deliverance minister na hindi na makapunta sa simbahan, nahihirapan na, after confession ninyo, ibibigay ko sa inyo yung katawan ni Kristo. Yung mga hindi na makapunta sa simbahan. Yung hindi lang maka-attend ng misa. Okay? So, i-bless ko ngayon yung mga, after blessing, i-consecrate ko yung lahat ng mga senses ninyo. Okay?